Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Mahigit 100 estudyante sa Antique isinugod sa ospital matapos makalanghap ng kemikal sa kanilang eskwelahan. Unang linggo ng Hulyo, magiging maulan dahil sa low pressure area at habagat. LPA na mataan sa silangan hilagang silangan ng Kasiguran, Aurora. Pangulong Bongbong Marcos nanguna sa pagbebenta ng 20 bigas sa Bacoor, Cavite. At sa sports balita, Pinay tennis star Alex Ayala pinahanga ang kasalukuyang defending champion ng Wimbledon. Panatilihing dala ang inyong mga kapote at payong. Maaari nang maging isang ganap na bagyo anumang oras ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa hilagang silangang bahagi ng Luzon. Narito ang report. Sa weather monitoring ng Pag-asa, nasa silangan, hilagang silangan ng Kasiguran, Aurora ang low pressure area. Dahil sa presensya nito, inaasahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon. Bukod dyan, dahil sa close proximity nitong LPA o dahil malapit nga po ito sa ating landmass, kapag nabuo po ito bilang isang bagyo o tropical depression, ay agad-agad tayong magtataas ng tropical cyclone wind signal sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Maaapektuhan nito ang mga lalawigan ng Apayao, Cagayan, Kalinga at Isabela na nakasailalim na sa yellow rainfall warning. Again, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon sa mga posibilidad o threat ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Bukod sa LPA, patuloy pa rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, kung kaya't may kalat-kalat na pag-ulan at maulap na papawirin sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na 4 na araw. Samantala, by Saturday to Sunday, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan pa rin sa halos buong Luzon pa rin at Western Visayas dahil naman sa patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon. Sa kasalukuyan, wala rin po tayong gale warning na nakataas na namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Ingat lamang po sa ating mga mandaragat, lalong-lalo na dito sa northern and eastern section ng Luzon. Mahigit 100 estudyante sa Antique ang isinugod sa ospital matapos himatayin dahil sa nalanghap na kemikal sa eskwelahan kaninang umaga. Sunod-sunod ang dating ng mga ambulansya. Mga ambulansya nga nakapagtubalik. Dala mga estudyanteng hinimatay dahil sa nalanghap na kemikal sa Pisan Central School. Ayon sa mga guro, posibleng kemikal na insecticide ang nalanghap ng mga estudyante na nagreklamo ng pananakit ng ulo at dibdib. Agad din naman pinagsuot ng face mask ang mga nasa loob ng paaralan. Karamihan din sa mga biktima ay mga high school students, habang ang iba naman ay nasa elementarya. Agad ding sinuspinde ang klase sa eskwelahan at sa mga kalapit na paaralan sa lugar. Kinukumpirma pa sa ngayon ang masangsang na kemikal na nalanghap at ikinasakit na mga ulo nito. Inabisuhan naman ang mga residente na malapit sa paaralan na magsuot na rin ng face mask at manatili sa kani-kanilang bahay. Nagpaabot din ng tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga biktima na dinala sa ospital. Mas pinalawak na ng pamahalaan ang coverage ng bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas. Ngayong araw, mismong si Pangulong Marcos pa ang nanguna sa pagbebenta nito sa Bacoor, Cavite. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. 500 sako ng murang bigas ang inilaan sa Bacoor, Cavite ngayong araw sa paglulunsad ng pamahalaan ng 20 bigas program roon. 2,500 families ang target beneficiaries ng programa sa lugar. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa paglulunsad ng programa kasama si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Bacoor Public Market. Inikot ng Pangulo ang palengke at nakipagkamustahan sa mga vendor at mga namamalengke roon. Ang isang vendor nga ng baboy, makailang beses pang niyakap ang Pangulo. Bago mag-alas 9 ng umaga, mahaba na ang pila para sa bentahan ng murang bigas. Piling sektor lang ang pwedeng makabili nito. Mga benepisyaryo ng 4Ps, senior citizens, person with disability, at solo parents.
Mismo nga ang Pangulo rin ang nag-abot ng bigas sa mga bumili. May limit ang pagbili ng benteng bigas. Hanggang 10 kilong bigas lang ang pwedeng bilhin ng isang mamimili. Malaki ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng murang bigas ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung sa 40 nga, nahihirapan kami, pinakamababang bigas. Pag bumili ka ng 20, makakabili ka ng itlog, isang ulam na namin mag-anak yun, di ba? Ayon sa Department of Agriculture, mayroon ng 94 sites sa Luzon at Visayas na nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. 200 pamilya ang apektado sa sunog na sumiklab sa Sampaloc, Maynila hating gabi kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 70 kabahayan ang natupok sa Barangay 439 kung saan umabot sa 4th alarm ang nasabing sunog. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa pangyayari pero naging problema ng mga bumbero ang kakulangan ng water supply para apulahin ang apoy. Inaayos na sa ngayon ng barangay ang pansamantalang tutuluyan ng mga pamilyang apektado sa nangyaring insidente. Tinatayang 300,000 piso ang pinsala sa nangyaring sunog. Idineklara ang fire out pasado alas 5 ng umaga. At sa sports balita, hindi man pinalad si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang unang pagsabak sa Wimbledon ay pinahanga naman ito ang kanyang naging katunggali. Humanga ang kasalukuyang Wimbledon champion na si Barbora Krejcikova ng Czech Republic sa ganda na ipinakita ni Ayala sa kanyang laban. Nakuha ni Ayala ang unang set na 6-2 pero dito na nanaig ang experience ng world's number 16 para makuha ang unang panalo. Sa post-match interview, pinuri ni Krejcikova ang ipinamalas na galing ni Ayala. I would like to start with giving the credits to Alex. I mean, she was smashing the ball and she was cleaning the lines and all that. So, wow, it's a next generation coming. She's gonna come up and she's gonna be really good in couple of years. Nakatanggap naman ng standing ovation si Ayala sa kanyang paglabas ng arena. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.